Eto na, kasama po natin sa linya para maipaliwanag po yan, ano, mga kapatid, lalo na sa mga gusto nga magtrabaho sa gobyerno. Mhm. Ang legal team po, o kasama sa legal team ng Civil Service Commission, si Assistant Commissioner Ariel Ronquillo. Magandang umaga po. Yes, magandang umaga po, Manong Ted and DJ Chacha at sa lahat ng inyong tagapakinig at Yes. tagapanood. Maraming salamat po. Sir, ito pag-usapan natin, ito pong kamakailan na anunsyo po ng inyo pong ahensya. Dito nga sa pagbabago po sa qualifications ng mga gustong pumasok sa serbisyo publiko dito po sa bagong resolusyon na inilabas ninyo. Sir, ano pong pinagbasihan ng naging desisyon nyo pong ito na payagan na ang mga senior high school at junior high school graduates na makapag-apply po sa first level government positions po? Opo. Salamat po. Alam niyo po kasi sa mga positions na nasa first level, meron pong positions na ang educational requirement lang ay high school graduate. O kaya naman yung graduate ng vocational course or graduate ng at least 2 years in college. Pero po yung mga dati nating qualification standards ay hindi po nakasama doon o hindi po nababanggit yung gumraduate sa K-12 program ng ating gobyerno. So kaya kailangan po nating i-amend yung ating pong qualification standards in order to accommodate yung pong graduate po ng K-12. Dito po sa bagong resolution na ginawa natin, makikita po natin na merong mga position dati na high school graduate lang yung kailangan, pero dahil dito sa K-12, maski sila po ay graduate lang ng junior high school, yung hanggang grade 10, pwede na po silang mag-qualify sa education-wise. Ngayon, kung ang hinihingi naman po na qualification standards doon sa position na yon ay high school graduate or completion of relevant vocational or trade course, kailangan ng high school graduate kung noon pa, no, prior to 2016, or dahil effective na yung K-12, kung siya po ay tapos na ng junior high school or hanggang grade 10, pwede na po yon, or kung meron siyang relevant vocational course. Ngayon, kung ang position naman ay nangangailangan ng completion ng 2 years studies in college, ang equivalent po sa ngayon yan ay dapat graduate siya ng senior high school. So ibig po sabihin, niliwanag lang po namin dito sa bagong resolution ng commission kung paano po magiging qualified yung mga graduates natin ngayon ng K-12 upang pwede na pong humawak ng posisyon sa first level sa government service. Oo, first level positions. At least ngayon po mas clarified na, no, kung ano yung mga binago ninyo. Kasi nga before K-12, high school graduate lang yung meron tayo. So this time, 2016 and up, yung mga nakagraduate ng K-12, first level positions po pwede na. Nababanggit pa kanina yung first level position. Sir, ano po ba yung mga trabaho na kasama po dyan? Yeah, pag sinabi pong first level, ito po yung trades and crafts and clerical works, no? Hindi po ito nangangailangan ng professional degree or professional civil service eligibility. Ang example po niyan, construction foreman, A and B, construction maintenance foreman, supervising bookbinder, supervising blueprint machine operator, photographer, air conditioning technicians 1 and 2, engineering aid, geologic aid, clerk 1 to 4, assessment clerk 1 to 3, accounting clerk 1 to 3, fiscal clerk. At marami pa pong iba na papasok po doon sa category ng trades and crafts and clerical positions po. Yun. So, kayo ba attorney? Si attorney ba? Assistant Commissioner po ako ng legal at abogado po ako. Opo. Attorney, di ho ba sa ating pong civil service kinakailangang makapasa ka sa civil service exam? Ano po? Meron pong yung kung tawagin nga natin po, di ba, ay non-professional, di po ba? At saka Tama po. Professional. Dito po ba kailangan pa po ng civil service exam, sir? Opo, kasi po iba po yung eligibility requirement, iba rin naman po yung educational requirement.
Okay, So dapat po kasi Mm. ma-meet mo lahat ng qualification standards Opo. for you to be able to be appointed to a permanent position in Yun. government. So ang pinag-uusapan po natin dito ay permanenteng posisyon doon sa Tama po. tanggapan ng gobyerno na papasukan mo. Kapag permanente, kinakailangan makapasa ka maliban doon sa educational requirement, pati po yung civil service examination. Tama po yun. Ayun, okay. Para klaro ha, ikaw man ay graduate po ng K-12, kailangan mo pa rin maging civil service eligible ka para sa naturang permanent position. Tama po. Okay, sige, klaro yan. Kapag po contractual o casual, kailangan pa po ba ng civil service eligibility? Hindi po kailangan ng civil service eligibility yung ina-appoint under contractual status or casual status of appointment. Yun nga lang po dahil wala po silang eligibility, wala rin po silang security of tenure. So hindi po sila pwedeng ma-issuehan ng permanent appointment at kung wala na po yung tatrabahuhin nila, no, pwede na po silang tanggalin anytime. Opo, pwede sila maging job order, kumbaga ano po? Kung i-hire po silang job order, that's a different matter, pero pwede nga pong mangyari yun. Opo. Ang pinag-uusapan po natin dito, attorney, ay trabaho. Saan po kaya? Ito ba ay para lamang sa mga government agencies sakop ng nasyonal? Paano po yung mga sa lokal? Lokal na pamahalaan? Go ahead, sir. Opo. Yeah, hindi po, Manong Ted. Nag-a-apply po ito sa lahat ng ahensya ng gobyerno na kung saan merong ganitong mga positions. Kasi po ito po ay bureaucracy-wide. So kung meron silang position, halimbawa na driver mechanic or communications equipment operator 1 and 4, maski na nasa national o local, pwede pong gamitin ito pong pamantayan na in-issue po ng Civil Service Commission. Nangangahulugan po na kung ako po ay graduate po. Halimbawa, graduate ako ng junior high. Di ba pwede, di ba? Tapos ako ng junior. Tama po yan. Tapos ako ng junior high school. Ngayon, kumuha ako ng civil service exam, nakapasa po ako, no? Doon sa level po na ang aking eksaminasyon. At ako ay nag-apply ng posisyon sa provincial government o sa city government bilang isang aircon technician. Available yan, di ba? Kasama yan aircon technician. Opo. Dapat, under civil service regulation, dapat ma-regular ako. O dapat muna yung posisyon na iyon regular plantilla sa lokal o under the law dahil yung posisyon na iyon ay importante naman, dapat regardless kung walang plantilla position, dapat i-regularize ka ng local government? Manong Ted, i-clarify ko lang po Sige. Pwede po ang isang tao ay ma-appoint na permanent sa isang posisyon kung yung posisyon po na yon ay nag-e-exist sa plantilla ng isang ahensya na yon. Opo. Kasi hindi ka po pwedeng bigyan ng isang permanenteng appointment sa isang posisyon na wala naman sa plantilla. Kasi binabudgetan po yung mga posisyon sa plantilla, tuloy-tuloy po kasi yun. Kapag wala po sa plantilla, either casual yan or contractual, na wala pong tuloy-tuloy na budget dyan. Kaya hindi po permanent appointment po yan. So ibig sabihin talaga, ibig sabihin talaga mga kapatid, kung ang posisyon na iyan, wala naman talaga doon sa listahan ng mga posisyon na taon-taon binibigyan ng budget, mangangahulugan ikay contractual lamang o casual. Wala kang security of tenure. Okay. So, so attorney, iba ang panuntunan sa pribado, iba ang panuntunan sa gobyerno. Halimbawa, kung ang posisyon na ito ay vital sa operasyon ng kumpanya, halimbawa diyan sa national government agencies o kaya po dito po sa mga lokal, importante sa kanilang library, ito hong mga clerk na ito na nag-aayos ng lahat ng kanila diyang mga papeles, etc. And then yan na importante. Sa ilalim, habang sa pribadong sektor po naman din, kapag importante yan, dapat in 6 months time irregular mo na yan. Di ba? Otherwise, paglabag yan sa labor law. Sa gobyerno, iba. Iba po ang panuntunan. Go ahead po, attorney. Yeah, kung sa paningin po ng isang ahensya, yung isang position ay kailangan nila, dapat i-create nila yon following the procedure
prescribed in government. So kasi po ang creation natin, magki-create tayo ng position tapos i-recommend natin sa DBM na i-approve 'yon. Pag in-approve po ng DBM, doon pa lang po pwedeng maging part ng plantilla natin yung position na kinreate. Opo. So, kung makreate na po yon dahil tingin nga ng ahensya ay kailangan at inapprove ng DBM, masasama na po sa yearly allocation, yung pambayad sa sweldo, sa kung sino man po yung ma-appoint doon sa position na yan. That's the only time Opo. that a permanent appointment can be issued to whoever Opo. will be appointed to that position. Ganun po naman talaga ang panuntunan po din sa gobyerno. O sige, so attorney, kung ako po ay graduate ng K-12, ano po, at ako ay nanunungkulan na sa gobyerno at awa naman ng Panginoon, nagabayan ako at ako'y naging isang regular, no, permanent, kasi nga mayroong plantilla position doon. Pero ako'y working student at eventually po naman ay natapos ko itong aking pag-aaral na gusto at ng aking karera. Yung bang aking civil service eligibility ay pwede na rin para doon sa next position na maari kung applyan kung yan naman po yung regular o permanente position sa gobyerno? Yung pong eligibility na nakukuha sa pagpasa sa civil service exams ay perpetual na po yan na nasa kanya at pwede po niyang gamitin yan sa kahit anong posisyon na a-applyan niya in the future. Ngayon, kung tumaas po yung kanyang educational attainment in the sense na nakatapos siya ng kolehiyo while working in the first level positions, maaari na po siyang maging kandidato sa promotion sa kanilang ahensya. O kaya naman, maski sa ibang ahensya, he can be appointed to a higher position where he will be qualified. Opo. Yung po bang, di ba dalawa po ang level ng civil service exam, yung professional tsaka sub-pro? Tama po ba? Tama po. Yan po yung mga examinations na ibinibigay ng Civil Service Commission. Sub-prof, for crafts, trades, and clerical positions. Ito po yung first level. Tapos yung professional examinations po. Ito po yung sa mga positions natin sa second level na ang kinakailangan ay professional eligibility. Ngayon sa executive managerial, second level din po yun. Pero pagdating po sa mga director positions sa third level, may third level pa po, Manong Ted eh. Ang eligibility naman po dyan ay Career Executive Service Eligibility or your CES. Medyo mataas na level na po yun. Pero kapag po doon na ako sa second level, kailangan na akong kumuha ng professional na level ng exam? Tama po. I see. Tama po, Manong Ted, kasi Sige. panibagong level, panibagong eligibility po ang requirement. Okay, sige. So at least po ito yung ating naiklaro po. Kami katuwang po ng Civil Service Commission dito nga po sa magandang balita ho naman Magandang ito. pagbabago. Kasi ho naman sa mga graduates po ng K-12, ito ho'y oportunidad po para sa Amen. inyong lahat. Kasi ang gobyerno po, di ba, lagi nagsasabi na bigyan na makakataon itong mga K-12, di ba? Na mabigyan Sa ng trabaho. pribado. Kasi Pero- sa pribado, hirap pa rin makapasok. So at least gobyerno na ang nanguna. Magandang balita ito. Sige po. So sa lahat po ng mga may katanungan po, attorney, sa lahat po ng mga anumang pong concern nila dito po sa itong mga pagkaklaro sa inyong regulasyon, ano pong dapat nilang gawin? Yeah, kung meron pa po silang katanungan, pwede po silang tumawag sa kahit ano pong opisina ng Civil Service Commission para mabigyang linaw kung ano man yung nakakagulo sa kanila. And if they have time, they can also write us. Any office of the Civil Service Commission can give them Sige the po. corresponding reply to their Sige po. query po. So attorney, ang first level po, minimum wage earner yan. Maski po sa first level, depende po sa position yung salary grade na ibibigay. So not necessarily minimum, pero depende po. Meron din pong leveling of different positions in the first level. Kaya yung salary grade nakadepende po talaga kung ano yung position kung saan siya i-appoint. Opo. Pero meron bang salary grade sa gobyerno na below minimum? Wala naman, di ba? Wala po. Hindi po tayo bababa sa minimum, pero yes. meron pong mas mataas sa minimum. Correct. Apo. Hindi maaaring ang gobyerno. Bumaba sa minimum ba? Oo, wag. Baka mademanda ka sa labor. Correct. Oo. Hindi po. Kasi po yung ating pong salary grades ay covered ng Salary Standardization Law. Correct. Oo. Na may batas naman po yan. So hindi po siya pwedeng bumaba sa itinatadhana ng batas. Okay. Pwede pong mas tumaas pa.
Okay, sige po. Pero ito ho kasi doon, ito ho ang kinaklaro ni attorney, ito po ay para doon sa first level. First level. Kahit na-graduate, hindi nila lang kayo nakapagtapos ng junior high Or senior high. or senior Or high. senior high. Yan, klaro yan. Ito po ay trabaho sa gobyerno. Amen. So meron kang dadaan ng examination din. Same ng requirements pag Okay. nag-a-apply sa private Meron ka companies. ding exam ng civil service, no? Yan. Okay, lahat na ito idadaanan mo. Pero kung gusto mong maging senador, you just have to learn to read and write. Ikaw talaga. Yun lang yun, ha? Ikaw, napatawa mo tuloy si attorney. Kung gusto mo maging congressman o gobernador, basic lang po yan. Edad, residency, and must learn how to read and write. Must know how to read and write. Walang exam yan, di ba, attorney, no? Well, ayun, Mandate napailing. lang po. Mandate galing sa constituents. Mandate lang. Mandate lang naman. Sige. Si attorney natawa eh. Napailing nga si attorney. Napailing Attorney, si thank you attorney. po, attorney. Bakit sa gobyerno, pagkahirap-hirap makapag-apply, pero sa Okay, sige. Salamat, attorney, ha? Salamat po, Manong Ted and DJ Chacha sa Thank you pagkakataon po. Attorney, Assistant Commissioner Ariel Ronquillo.